Ang tinuturing ninyo bilang kayamanan sa buhay natin sa mundo? Siguro ito yung tanong na pwedeng maging koneksyon ng dalawang bahagi na narinig natin sa ating gospel reading sa araw na ito. Sa unang bahagi ay yung panawagan ni Jesus na mag-impok daw tayo ng kayamanang makalangit. At sa ikalawang bahagi naman na ang mata daw ay nagsisilbing parang ilaw ng buong katawan. Totoo nga naman, kung ang tinuturing nating kayamanan ay basura, baka talagang mayroong mali tungkol sa ating pananaw. Kaya nasabi ng Panginoon, kung ang inyong ilaw, kung ang liwanag mo ay kadiliman pala, abay napakatindi ng kadilimang yon. Kung ang tinutukoy mong liwanag ay kadiliman pala, ay napakatindi ng kadilimang yon. Anong koneksyon? Kung ang tinutukoy mo na kayamanan sa mundo ay basura pala, abay, ano bang klaseng kayamanan yon? Sa ating first reading, si San Pablo, tinatanong niya sa kanyang sarili kung ano ba yung may pagmamalaki ng tao. Ang sabi niya, karamihan sa mga tao, ang pinagmamalaki nila ay yung lakas nila, mga husay at galing nila, at mga achievement nila sa buhay. Katulad baga ng mga nililista sa mga biodata, mga qualification sa curriculum vitae. Pero ang sabi ni St. Paul, hindi ko gagawin yan. Ang sabi niya, ako, mas ipagmamalaki ko ang aking mga kahinaan kesa aking mga lakas. At ang kasunod ay maglilista siya ng maraming mga pagsubok na pinagdaanan niya sa kanyang buhay bilang misyonero. At sa dulo ng mahabang listahan ay ipapahayag niya, kung magmamalaki ako, wala akong ipagmamalaki kundi yung mga bagay na may kinalaman sa aking mga kahinaan, ang sabi niya, bilang tao. Parang kabalintunaan, di ba? Sino ba sa atin ang tutukuyin ang mga kahinaan bilang mga kalakasan? Parang may contradiction. Ang gusto lang ipunto ni San Pablo dito, hindi yung sariling lakas niya ang nagbigay sa kanya ng sapat na katatagan para harapin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya sa kanyang buhay bilang misyonero. Naalala ko tuloy, doon sa isang panulat ni St. Paul, nabanggit na minsan daw, parang naghinagpis si San Pablo tungkol sa kanyang mga kahinaan bilang tao. At ang tawag niya sa kanyang makataong kahinaan ay tinik sa laman, thorn in the flesh. Sabi pa niya, 3 beses daw siyang nagdasal sa Panginoon. Nagmakaawa siya at sinabi sa Panginoon, kung sinusugo mo ko bilang iyong alagad, sana naman palakasin mo ko, alisin mo na ang mga kahinaan ng aking pagkatao. 3 beses daw niyang hiniling ang ganito sa Panginoon. Pero isa lang ang sagot ng Diyos sa kanya.
At ang sagot daw ng Panginoon, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil daw, ang lakas ay nagiging ganap lamang sa kahinaan. Anong ibig niyang sabihin? Ang lakas ay nagiging ganap lamang sa kahinaan. At sa verse 10 nung panulat na yon, sinabi pa niya, kung kailan ako mahina, noon ako tunay na malakas. Hirap intindihin, ano? Kung kailan ako mahina, noon ako tunay na malakas. Pero ang ibig niyang sabihin, sa aking kahinaan, hindi ako kakapit sa aking sariling lakas upang matupad daw niya ang kanyang gawain o gampanin bilang apostol, bilang sugo ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi sa sariling lakas umasa, kundi sa lakas ng Diyos na kumikilos sa kanyang mahinang pagkatao. Nasabi din niya yon sa chapter 4 ng second letter to the Corinthians. At doon, ang sabi niya, ang kayamanang taglay natin ay nasa isang sisidlang palayok na marupok para matuklasan natin na ang tunay na kapangyarihan nito ay sa Diyos nanggagaling at hindi sa atin. Para matuklasan natin na ang tunay na kapangyarihan nito ay sa Diyos nanggagaling, hindi sa sarili natin. Kaya, ang simpleng paraan ni San Pablo ng pagtukoy sa tunay niyang kayamanan dito sa mundo, sa kabila ng kahinaan ng kanyang pagkatao, ay isang expression na siya'y nabubuhay kay Kristo. Kay San Pablo, wala akong may tuturing na ibang kayamanan, kundi ang mabuhay kay Kristo. Si Kristo na nabubuhay sa mahina kong pagkatao, ang sabi niya, siya lang ang tunay kong kayamanan.